Kamusta mga Kapinoms TV? Napansin niyo ba kung gaano kainit ang panahon sa Pilipinas nitong mga nakaraang araw? Parang kahit umaga pa lang, pakiramdam mo ay tanghali na agad. Minsan, kahit nakaupo ka lang o naglalakad ng kaunti, ramdam mo na agad ang pawis at pagod dahil sa matinding init. Sa maraming lugar sa bansa, ang heat index ay umaabot na sa tinatawag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na danger at minsan pa ay extreme danger level. Ibig sabihin, hindi lang basta mainit ang panahon, maaari na rin itong magdulot ng panganib sa kalusugan tulad ng heat exhaustion o heat stroke. Pero alam mo ba na may mga probinsya sa Pilipinas na halos taon-taon ay nangunguna sa matinding init? May mga lugar na umaabot sa 40 degrees Celsius pataas ang temperatura at ang heat index ay lampas pa sa 50 degrees Celsius. Dahil sa kanilang lokasyon, klima at heograpiya, tila natural na oven ang pakiramdam ng mga lugar na ito tuwing tag-init. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 pinakamainit na probinsya sa Pilipinas. Tutuklasin natin kung bakit napakataas ng temperatura sa mga lugar na ito, gaano kataas ang kanilang heat index, at ano ang mga nakakagulat na katotohanan tungkol sa matinding init sa bansa. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, South Cotabato, General Santos City. Isa sa mga pinakamainit na lugar sa Mindanao ay ang probinsya ng South Cotabato, partikular sa lungsod ng General Santos City o mas kilala bilang Gensan. Ayon sa mga tala ng pag-asa, ang temperatura rito tuwing peak ng tag-init ay karaniwang nasa 36 degrees Celsius hanggang 38 degrees Celsius, ngunit ang heat index ay maaaring umabot sa 44 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius. Isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang init dito ay ang madalas na epekto ng El Nino phenomenon, kung saan mas kaunti ang ulan at mas tuyo ang klima. Dahil dito, mas tumataas ang temperatura lalo na tuwing Abril at Mayo. Ang lokasyon ng lungsod sa Southern Mindanao ay nagiging dahilan din kung bakit mas direktang natatanggap nito ang matinding sikat ng araw. Bukod sa klima, nakakaapekto din ang urban development sa pagtaas ng init. Habang dumarami ang gusali at konkretong kalsada, mas naiipon ang init sa paligid. Sa kabila nito, kilala ang lungsod bilang tunang kapital ng bansa at isa sa pinakamahalagang economic centers sa Mindanao. Number 9, Cavite, Sangley Point. Ang probinsya ng Cavite, lalo na sa bahagi ng Sangley Point, ay isa rin sa mga lugar na madalas makaranas ng matinding heat index sa bansa. Sa mga ulat ng pag-asa, ang heat index dito tuwing tag-init ay maaaring umabot sa 46 degrees Celsius hanggang 48 degrees Celsius, kahit na ang aktual na temperatura ay nasa 34 degrees Celsius hanggang 36 degrees Celsius lamang. Ang pangunahing dahilan nito ay ang urban heat island effect. Dahil sa dami ng semento, gusali, sasakyan at industrial activity sa paligid ng Metro Manila at Cavite, mas naiipon ng init sa kapaligiran. Ang mga konkretong istruktura ay sumisipsip ng init sa araw at naglalabas nito sa gabi, kaya nananatiling mainit ang paligid. Bukod dito, ang lokasyon ng Cavite malapit sa Manila Bay ay nagdudulot ng mataas na humidity sa hangin. Kapag mataas ang halumigmig, mas tumataas ang heat index at mas mabigat ang pakiramdam ng init sa katawan ng tao. Number 8, Tarlac, Tarlac City. Ang Tarlac ay isa sa mga probinsya sa Central Luzon na kilala sa mainit at tuyong klima, lalo na sa Tarlac City. Tuwing peak ng tag-init, ang temperatura rito ay maaaring umabot sa 37 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius, habang ang heat index ay madalas pumapalo sa 44 degrees Celsius hanggang 47 degrees Celsius. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagiging landlocked province ng Tarlac. Dahil wala itong direktang baybayin, walang sea breeze na maaaring magdala ng malamig na hangin. Dahil dito, ang init ay naiipon sa kalupaan at mas tumitindi lalo na sa mga kapatagan. Malaki rin ang papel na malalawak na agricultural plains sa probinsya. Ang mga bukirin at patag na lupain ay nakakatanggap ng direktang sikat ng araw sa buong maghapon, kaya mas mabilis uminit ang kapaligiran.
Sa kabila ng init, kilala ang Tarlac bilang isa sa mga mahalagang agricultural centers ng Central Luzon. Number 7, Occidental Mindoro, San Jose. Sa kanlurang bahagi ng isla ng Mindoro, matatagpuan ang Occidental Mindoro, partikular sa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro, na kilala rin sa mataas na temperatura tuwing tag-init. Ayon sa mga record ng Pag-asa, ang temperatura dito ay karaniwang nasa 36 degrees Celsius hanggang 38 degrees Celsius, habang ang heat index ay maaaring lumampas sa 45 degrees Celsius. Isa sa mga dahilan ng matinding init ay ang lokasyon nito malapit sa West Philippine Sea, kung saan direktang tumatama ang sikat ng araw sa kanlurang bahagi ng isla, lalo na sa hapon. Ang kombinasyon ng init at halumigmig mula sa dagat ang nagpapataas ng heat index sa lugar. Bukod dito, ang Occidental Mindoro ay madalas ding makaranas ng matinding tagtuyot kapag may El Nino, na lalong nagpapainit sa kapaligiran. Sa kabila ng klima nito, nananatili itong mahalagang agricultural province, lalo na sa produksyon ng palay at iba pang pananim. Number 6, Aurora, Kasiguran. Ang probinsya ng Aurora, partikular sa bayan ng Kasiguran, Aurora, ay isa sa mga lugar na madalas magtala ng mataas na heat index sa bansa. Sa ilang ulat ng Pag-asa, ang heat index dito ay maaaring umabot sa 47 degrees Celsius o higit pa tuwing peak ng tag-init. Bagamat nasa baybayin ito ng Philippine Sea, ang init ay tumitindi dahil sa mataas na humidity mula sa dagat. Kapag mataas ang moisture sa hangin, mas mahirap para sa katawan na magpalamig sa pamamagitan ng pagpapawis, kaya mas mainit ang pakiramdam kaysa sa aktwal na temperatura. Ang Kasiguran ay napapaligiran ng mga bundok ng Sierra Madre na maaaring humarang sa daloy ng hangin sa ilang pagkakataon. Kapag mahina ang hangin at mataas ang humidity, tumataas ang heat index at mas nagiging matindi ang pakiramdam ng init sa lugar. Number 5, Nueva Ecija, Cabanatuan City. Ang Nueva Ecija ay isa sa mga probinsya sa Central Luzon na kilala sa matinding init, lalo na sa lungsod ng Cabanatuan City. Sa mga tala ng Pag-asa, ang air temperature dito tuwing peak ng tag-init ay maaaring umabot sa 39 degrees Celsius hanggang 40.4 degrees Celsius, habang ang heat index ay madalas pumapalo sa 45 degrees Celsius o higit pa. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mainit sa Nueva Ecija ay ang malawak nitong kapatagan. Kilala ang probinsya bilang Rice Granary of the Philippines, kaya karamihan sa lupain nito ay mga bukirin na direktang tinatamaan ng sikat ng araw sa buong maghapon. Dahil kakaunti ang matataas na bundok na maaaring magbigay ng lilim o hadlang sa init, mas mabilis uminit ang kapaligiran. Bukod dito, ang Central Luzon ay kilala sa tuyong klima tuwing tag-init. Kapag kaunti ang ulan at mataas ang sikat ng araw, mas tumataas ang temperatura ng lupa at hangin. Dahil dito, ang Nueva Ecija ay madalas mapabilang sa listahan ng pinakamainit na lugar sa bansa tuwing Abril at Mayo. Number 4, Zambales, Iba. Ang probinsya ng Zambales, partikular sa bayan ng Iba, Zambales, ay isa sa mga lugar na madalas makaranas ng napakataas na heat index sa mga nakaraang taon. Sa ilang ulat ng Pag-asa noong 2023 at 2024, ang heat index sa Iba ay umaabot sa 53 degrees Celsius na kabilang sa pinakamataas na naitala sa Pilipinas. Kahit na malapit ito sa dagat, hindi nangangahulugang malamig ang klima rito. Ang kombinasyon ng mataas na temperatura at humidity mula sa dagat ang nagpapataas sa heat index. Kapag mataas ang halumigmig, mas nahihirapan ang katawan na magpalamig, kaya mas mainit ang pakiramdam kaysa sa aktwal na temperatura. Dagdag pa rito, ang heograpiya ng Zambales ay may malalawak na coastal plains na direktang tinatamaan ng sikat ng araw. Sa panahon ng matinding tag-init, ang init mula sa lupa at dagat ay nagsasama, na nagreresulta sa napakataas na heat index sa lugar. Number 3, Isabela, Etchage. Ang Isabela na bahagi ng Cagayan Valley ay isa rin sa mga probinsyang kilala sa matinding init tuwing tag-araw. Sa bayan ng Etchage, Isabela, ang temperatura ay madalas umaabot sa 40 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius tuwing Abril at Mayo.
Ang pangunahing dahilan ng matinding init dito ay ang tinatawag na valley effect dahil napapaligiran ang Cagayan Valley ng mga bundok kabilang na ang Sierra Madre at Cordillera Mountains. Ang mainit na hangin ay tila nakukulong sa loob ng lambak. Kapag mahina ang hangin at mataas ang sikat ng araw, ang init ay naiipon sa loob ng lambak at hindi madaling makalabas. Dahil dito, ang mga probinsya sa Cagayan Valley, kabilang ang Isabela, ay madalas makararanas ng matinding init tuwing tag-araw. Number 2, Pangasinan, Dagupan City. Ang probinsya ng Pangasinan, partikular ang lungsod ng Dagupan City, ay isa sa mga lugar sa Pilipinas na madalas makaranas ng napakataas na heat index tuwing tag-init. Ayon sa mga tala ng Pag-asa, ang aktwal na temperatura dito sa mga buwan ng Abril at Mayo ay karaniwang nasa 34 degrees Celsius hanggang 36 degrees Celsius. Ngunit ang heat index ay maaaring umabot sa 46 degrees Celsius hanggang 52 degrees Celsius na pumapasok na sa danger o extreme danger category. Noong Mayo 2021, naitala sa Dagupan ang humigit kumulang 52 degrees Celsius heat index, isa sa pinakamataas na naitala sa bansa. Sa kasalukuyang mga ulat tuwing matinding summer season, ang heat index sa Dagupan ay madalas pumapalo sa 45 degrees Celsius hanggang 48 degrees Celsius, lalo na kapag mataas ang humidity sa hangin. Kahit hindi lampas 37 degrees Celsius ang aktwal na temperatura, ang pakiramdam ng init ay mas matindi dahil sa halumigmig na nagmumula sa dagat. Kapag ganito nakataas ang heat index, naglalabas na ng babala ang Pag-asa dahil may panganib na magkaroon ng heat exhaustion o heat stroke ang mga tao. Isa sa mga dahilan kung bakit matindi ang init sa Dagupan ay ang lokasyon nito malapit sa Lingayen Gulf. Ang malapit na dagat ay nagdadala ng mataas na moisture sa hangin kaya tumataas ang humidity. Kapag pinagsama ang mataas na temperatura at mataas na humidity, tumataas ang heat index at nagiging mas mabigat ang pakiramdam ng init sa katawan. Dagdag pa rito, ang Dagupan ay isa ring urban at commercial center sa Northern Luzon. Dahil sa dami ng gusali, kalsada at sasakyan, mas naiipon ang init sa kapaligiran. Isang halimbawa ng tinatawag na urban heat island effect. Sa kabila ng matinding init, nananatiling isa ang Pangasinan sa pinakamahalagang probinsya sa rehiyon, kilala sa mga produktong seafood at sa tanyag na bangus industry ng Dagupan. Number 1, Cagayan, Tuguegarao City. Sa lahat ng lugar sa Pilipinas, ang probinsya ng Cagayan, partikular sa Tuguegarao City, ang may hawak ng record bilang pinakamainit na lugar sa bansa. Noong Mayo 11, 1969, naitala dito ang 42.2 degrees Celsius, ang pinakamataas na air temperature na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas ayon sa Pag-asa. Ang pangunahing dahilan na matinding init sa Tuguegarao ay ang lokasyon nito sa loob ng Cagayan Valley. Dahil napapaligiran ito ng mga bundok, kabilang ang Sierra Madre at Cordillera Ranges, ang mainit na hangin ay naiipon sa lambak at hindi madaling makalabas. Dahil dito, para itong natural na oven tuwing tag-araw. Bukod dito, ang lugar ay may tuyong klima tuwing Abril at Mayo kung kailan pinakamalakas ang sikat ng araw. Kapag pinagsama ang mataas na temperatura, mababang hangin at matinding sikat ng araw, nagre-resulta ito sa matinding init na nararanasan ng mga residente. Alam nyo bang dahil sa matinding init nito, madalas tawagin ang Tuguegarao bilang hottest city in the Philippines. Sa kabila nito, kilala rin ang lungsod sa mayamang kultura, masasarap na pagkain, at bilang sentro ng edukasyon sa Hilagang Luzon. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamainit na probinsya sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay kilala bilang isang tropical na bansa, kaya normal na makakaranas tayo ng mainit na panahon. Ngunit sa paglipas ng mga taon, tila mas lalo pang tumitindi ang init na nararanasan sa maraming lugar, mula sa mga kapatagan ng Central Luzon hanggang sa mga lambak ng Northern Luzon. May mga probinsya na halos taon-taon ay nangunguna sa listahan ng pinakamainit sa bansa. Ang matinding init ay hindi lamang simpleng discomfort, maaari itong makaapekto sa kalusugan, agrikultura at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Kaya mahalaga ring maging handa, uminom ng sapat na tubig,
umiwas sa direktang sikat ng araw kung maaari, at makinig sa mga babala ng pag-asa tungkol sa heat index. Ngayon, gusto naming marinig ang inyong karanasan. Saang probinsya o lungsod kayo nakatira at gaano kainit ang nararanasan ninyo ngayon? Sa tingin ninyo, alin sa mga lugar sa listahang ito ang may pinakamatinding init? At sa inyong palagay, mas umiinit ba talaga ang klima sa Pilipinas kumpara noong mga nakaraang taon? Ibahagi ang inyong sagot sa comment section at huwag kalimutang mag-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa Pilipinas. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.